Ngayon nga magaluto naman tayo ng ahas dagat mga par. Ang ahas dagat pala na ito, nipa-nipa kung tawagin dito sa amin. Ito pala yung nahuli namin nung isang gabi na nagtitimbang ng 6 na kilo ang isang piraso. Sobrang dakulaon nga nito at napakataba. Kaya tamang-tamang luto dito ay adobo sa gata. Iwan ko na lang kung hindi kayo magkasurumla. Sa pagluto nga nito ay kailangan adobuhin mo muna yung nipa-nipa. Kasi may katigasan din ang laman nito. Sa pag-aadobo nga nito, parang nag-aadobo ka rin ng pata ng baboy. Basic na basic lang mga par, kayang-kaya. Kahit sino, kayang-kaya itong lutuin. Naglaag lang pala ako dyan ng sibuyas, bawang at luya, paminta at saka sili. Saka tinimpla ko ng mga iba-iba pang pampalasa. Habang naghahalat nga tayo magkulo yung sinalang natin, ay magkukudkud muna tayo ng nyug. O sa Tagalog magkakayod ba. Isang pirasong nyug lang pala ang ginamit natin kasi baka masobrahan naman tayo sa gata pag dinanamihan natin ng nyug. Baka hindi na natin magkakarain sa sobrang sombla ng linuto natin. Oh no! Ayun nga ni, pag ako naman ay nagkukudkod ng nyug mga par, yung sabaw ay hindi ko tinatapon, sinasama ko yun dun sa kinagod para yung gata natin ay mas malasa. Iba kasi pag sabaw ng nyug yung ginamit mong panggata doon sa nyug, manamis-namis yung gata natin mga par. Kaya yung ginataan natin ay napakasarap talaga. Yun ang sekreto ko mga par. Yun nga, pagkatapos ko nga magkayod ng nyug mga par, ipiniga-piga ko na yung kinagod ko na nyug. At nung makuha ko na yung gata mga par, yun, linagay ko na dito sa linuto nating nipa-nipa. Ayan o, napakaganda ng salaan natin mga par. Talagang sinala mo na lusot pa yung basi. Hintayin na lang natin para may yung medyo matuyo-tuyo yung sabaw ng ating niluto para naglalana-lana. Siyempre, time for naramitan manda. Lupit! Kalupitan! Yan guys, oh, umuusok-usok po guys. Sarap. Tabaw. Yan ang adobo sa gata, naglalana-lana.